Isang malaking hakbang ang ginawa ng pamahalaan para baguhin ang landscape ng stock market sa Pilipinas. Mas murang buwis, mas malinaw na regulasyon at mas malawak na access para sa nais pumasok o mag-invest. Ang stock transaction tax na dating 0.6% ginawang 0.1% na lang. Halimbawa, kung meron kang 100,000 peso na trade, imbis na 600 pesos ang ibabawas sa tax, 100 pesos na lang. Malaking tipid ito para sa mga baguhang investor. In theory, it should improve volumes, at least over time. Lowering your transaction cost will allow you to actually trade at a healthier pace, right? Because you have a lower cost. Ayon sa isang brokerage firm, ito ang pwedeng magpalakas sa activity ng retail investors. So you don't need a larger user base because that user base will now trade more because they can now make money at a shorter period of time. So that's essentially what's happening here. So your current base can effectively double their trading. Now imagine if that base starts to make money, they start talking to other users, they start, flexing how much they've done in terms of the stock market, and that now can create new users. Hindi lang stock traders ang makikinabang, ibinaba rin ang documentary stamp tax o DST sa mga bagong shares na mag-IPO. Mula 1% ngayon ay 0.75% na lang. So there's a reduction in the cost of raising capital. So some way, somehow, it's also going to ease pressure in terms of pricing, let's say IPOs. Hindi lang ang mismong trader ang makikinabang sa mas mababang DST, pati ang mga kumpanya inaasahang maeengganyo na mag-list sa PSE. Pero kahit welcome ang SIMEPA, aminado ang industriya na may malaking hamon pa rin. Ayon sa mga brokerage, masyado pa ring maliit ang user base sa Pilipinas at may limitasyon pa rin pagdating sa awareness at confidence sa merkado. Effectively, half your cost will be now cheaper. Matutuwa ka di ba? Mag-i-invest ka kasi mas may chance para kumita, mas may chance para palaguin yung pera mo, no? Ngayon, to a person na never invested, wala yun sa kanya. Ano ba yung 0.6, 0.1? Di ko nga alam kung ano, what are these costs? So, it's an awareness game. Kaya mahalaga ang push para sa financial literacy at awareness. Mahalaga rin daw na positibo ang economic outlook. No matter how low trading costs or raising capital costs would be, if general economic sentiment is still somewhat pessimistic because of, let's say, risks and uncertainties, then investors' appetite for risky assets may still not be that much. Sa panig naman ng Financial Executives Institute of the Philippines, buong suporta ang ibinibigay nila sa SIMEPA bilang hakbang tungo sa mas malawak na investment participation. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.